Diyos Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at lubos kaming nagpapasalamat sa iyong biyaya na ipinagkaloob mo sa amin sa pagkakataong ito upang kami ay magsama-sama at magkaroon ng pakikisama sa loob ng iyang salita. Diyos Ama, narito pa rin tayo sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Marami pa rin tayong pinagdaanang mga pagsubok sa ating trabaho, sa ating pananalapi, sa ating pamilya, at maging sa atong buhay pananampalataya sa simbahan. Ngunit, Ama naming Diyos, hinihiling namin sa panahong ito na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ingong salita at ng liwanag na nagmumula sa ingong pagkatao, Ama, ay madaig at maitapon ang lahat na kahirapan at kadiliman upang hindi lamang namin maranasan ang iyong kaluwalhatian, Amang Diyos, kundi upang mapatutuhanan din namin ito. Dalangin namin, Panginoon, na habang patuloy naming pinag-aaral ang pagkapari ngayong buwan, naway makita namin mismo kung paano ito tunay na pagkapari. Isang patotoo kung paano kami dapat mamuhay sa harap mo ng may pananampalataya. Hinaot kami, Diyos Amahan, mahimong imong espirituhanong pari sa imong nasod, aron makasimba kami kanimo sa espiritu o kamatuuran. Nagpasalamat kami kanimo, Amahan. Ang English History of Redemption, Tomo Unom, imantala karong bulana o giapod-apod sa sunod. Nag-ampo tami, dili lang para sa ikaunom nga libro o sa serye. Apan aron ang pulong sa kasaysayan sa pagtubos, mapahayag sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa imong mga alagad, uban ka kanamo niining pagtuon. Hinaot ang pagtuon sa pulong magdasig kanamo, mahimong kinabuhi ug kahayag sa Dios nining mangitngit nga kalibutan. Ginoo, ubani kami gikan sa sinugdan hantod sa katapusan sa among pagtuon ug sa tibuok namong kinabuhi sa pagtuo. Nagpasalamat kami kanimo. Daalang namin ipo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya naman, maraming salamat muli sa iyo para sa pagsali sa amin. Ito ang aming ikatulong pag-aaral sa buwan ng Marso ng taong 2021. At gaya ng alam ninyo, ang tema ng ating pag-aaral ngayong buwan ay ang pagkasaserdote at ang kasaysayan ng pagtubos. At ngayon, ito ang unang kalahati ng isang pag-aaral na pinamagatang ang pagkasaserdote at ang panganay. Ang pagkasaserdote at ang panganay. Kaya tatapusin natin ang buwang ito sa pagtalakay tungkol sa panganay at sa pagkasaserdote. At ang ating pambungad na kasulatan ngayon ay ang Exodo, Kabanata 4, talata 22. Kaya meron ako nito dito sa screen. Kaya bakit hindi natin ito basahin ng sama-sama? Saan man tayo naroon? Exodo, Kabanata 4, talata 22. Handa na, simuna na, kung magkagayoy, sasabihin mo kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Ipinanganak, ito ang salita ng Diyos. Amen. Kaya anong sitwasyon din tinatawag ng Diyos ang Israel na kaniyang anak at hindi lamang ito ang Israel gaya ng pagpapalit ng pangalan kay Jacob. Ito ang Israel, ang bansa at lain. Alam mo, kasunod ng tipa ng tanglaw ang mga pangakong ginawa kina Abraham, Isaac at Jacob at sa anak ni Jacob na si Jose. Isinugo siya sa Ehipto ng mas maaga pa ayon sa pangangasiwa ng Diyos. At dahil kay Jose, noong panahong mayroong matinding taggutom sa kilalang mundo noong panahong iyon, si Jose, sa kanyang karunungan, ay nagawang punuing ng butil ang mga kamalig upang magkaroon ng pagkain upang mabuhay sa matinding taggutom na ito. At ang pamilya ni Jose o ang pamilya ni Israel, pumunta sila sa Ehipto sa paanyaya ni Jose na manirahan at sila ay nakaligtas. At 430 taon na silang nanirahan sa Ehipto. At sa panahong iyon, sa loob ng 400 na taon, sila ay inapi ng mga Ehipsyo. Inalipin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. At sa takdang panahon, sa pamamagitan ni Moises, na siyang itinalaga ng Diyos bilang tagapagligtas ng Israel, ay sinabi niya kay Paraon, na hari ng Ehipto, payagan mong umulis ang aking bayan. At paano ito ipinapahayag ng Diyos? Si Israel ang aking anak, ang aking panganay. Kaya ang Diyos, sa kaniyang mapantubos na administrasyon ng paglabas ng kaniyang bayan mula sa Ehipto,
Tinawag niya ang Israel na kaniyang bayan na akin anak, ang aking panganay. At ang ika-anim na aklat niyang seryeng History of Redemption. Pinatalakay nito ang kahalagahan ng panganay at kung paano ito naugnay sa mga Levita at kung paano ito naugnay sa pagkasaserdote. At magsisimula na tayo. Pag-unawa sa kahalagahan nito ngayon at sinisimulan ko na talaga sa konklusyon. Kaya ngayon talaga ang konklusyon. At alam mo naman kung paano minsan kapag nanood ka ng pelikula, may mga taong ayaw ng spoiler. Sa totoo lang, ayos lang sa akin ang mga spoiler dahil kung alam mo na ang katapusan, habang umuunlad ang kwento, habang pinapanood mo ang pelikula, makikita mo kung paano pinagsama-sama ang lahat. At tayong mga nabubuhay sa mga huling araw na to, tayo ay lubos na pinagpala dahil alam na natin kung ano ang magiging wakas. Ang wakas ay naipahayag na sa atin mula pa sa simula at iyan ang kasaysayan ng pagtubos. Kaya ang buong mensaheng ito ng kasaysayan ng pagtubos, ito ang katapusan kung paano tutuparin ng Diyos ang kanyang kalooban at makakasama natin siya sa walang hanggan. At paano iyon nangyayari? Sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At titingnan natin ang partikular na aspetong ito mayon bago natin tapusin ang mga pag-aaral ngayong buwan sa susunod na linggo. At ang paksa ngayon ay ang nakatutubos na kahalagahang pangkasaysayan ng panganay na Israel. Ngayon, ipinapahayag ng ating pambungad na kasulatan kung paano nais ng Diyos na maging malaya ang kanyang bayan at tinawag niya ang Israel na kanyang panganay. Pero malaya mula sa ano? Malaya mula sa Ehipto. At ano ang papel na ginagampanan ng EHIP sa kasaysayan ng pagtubos? Kung titingnan natin ang pahayag, Kabanata 11, talata 8, tinutukoy nito ang dalawang saksi at ang kanilang mga gawa na pagpapatuo. At sinasabi nito na ang kanilang mga bangkay ay mabubuwal sa lansangan ng dakilang lungsod na sa mahiwagang paraan ay tinatawag na Sodoma at sa Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Ngayon, alam na natin sa totoong kasaysayan. Salamat na ang ating Panginoong Hesus ay ipinako sa krus sa labas ng Jerusalem sa Kalbaryo. Alam mo na, sa Golgota. Ngunit, ang sinasabi ng revelasyon ay sa mistiko, sa espiritual na paraan, si Jesus ay ipinako sa krus sa Sodoma. Kaya ang Sodoma ay may papel sa kasaysayan ng pagtubos at siya ay ipinako sa krus sa Ehipto. At ang Ehipto ay may ganitong papel sa kasaysayan ng pagtubos. At tutuon tayo sa Ehipto ngayon. Palabas, pinatawag ng ating pambungad na kasulatan ang Exodo 4:22, ang Israel na panganay, ngunit ano ang kahalagahan ng panganay? Sinasabi sa atin ng pahayag, Kabanata 1, mga bersikulo 5 o 6, at mula kay Hesu Kristo, ang tapat na saksi, ang panganay ng mga patay. Okay, kaya mayroon tayong larawan ng panganay at ito ay mahalaga kay Jesus dahil si Hesu Kristo ang panganay sa mga patay. At talakayo natin ito sa pag-aaral. At sa pinuno ng mga hari sa lupa, sa kanya na umiibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ginawa niya tayong isang kaharian, isang pari sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya ang kaluwalhatan at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Kaya ang paghahayag ay nagsasabi sa atin ng ilang napakahalagang bagay. Sa Kabanata 1, sinasabi sa atin ng pahayag na hindi lamang si Jesus ang panganay sa mga patay, kundi sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay ginawa upang maging isang kaharian at mga pare sa Diyos. Kaya mayroon tayong kaugnayan sa pagitan ng panganay, si Jesus, ang panganay ng mga patay, at sa pamamagitan ni Jesus, nagiging isang kaharian ng mga saserdote sa Diyos. Kaya tingnan pa natin ito ng mas malalim. Isulat ang mga talatang ito. Nakausap ko si Evangelist Joanna kanina at nang basahin natin ang seryeng History of Redemption, ang author, si Reverend Abraham Park, ay nagbigay ng maraming paliwanag tungkol sa ilang mga talata at ilang mga prinsipyo ng Biblia. Pero ang lagi niyang ginagawa ay nagbibigay siya ng mga talatang referensya. At alam mo, wala tayong kakayahang isulat ang bawat talata na may referensya.
Ngunit isinulat ang mga ito upang maunawaan natin kung saan nagmumula ang may akda. At sa Aklat 6, ang Ingles, sa ika-6 na aklat, tinatalakay nito ang tungkol sa tribo ni Levi at ang kapulungan ng mga panganay. At sa pahina 125, kaya pagdating ng oras para kunin ang mga libro, sa pahina 125, mayroon itong mga talatang referensya. Pakisulat po ang mga ipo. Isulat ang mga ito. Basaha kini human sa atong pagtuon. Atong basahon ang Kolosas, Kapitulo 1, versikulo na 18. Kaya kung may oron kayong mga Biblia, samahan ninyo akong basahin ang mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talata 18. At sinasabi nito, siya na si Hesus Kristo, siya rin ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. At siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya mismo ang maging una sa lahat ng bagay. Kita mo, si Hesus ang una sa lahat ng bagay. Ang katotohanang siya ang panganay ay nangangahulugan nga siya ang una sa muling pagkabuhi. At dahil diyan, siya ang panganay sa munapatay. Alam natin na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus, tayo ay natubos. At sa ganyan, tayo nagiging pristuhod sa kaharian ng Diyos. Kaya mayroon tayong lahat ng mga konseptong ito na magkakaugnay. Ipinakita sa atin ng mga talatang ito kung paano sila magkakaugnay sa Biblia. Ngayon, balikan natin kung paano tinawag ng Diyos ang kanyang anak mula sa Ehipto. Tandaan, ang Israel ang kaniyang panganay. Alam natin na tinawag ng Diyos ang Israel palabas ng Ehipto at sa lumang tipan, binanggit ito ni Propeta Oseas. Oseas, Kabanata 11, talata 1. Nung bata pa si Israel, minahal ko siya. At mula sa Ehipto, tinawag ko ang aking anak. Okay, kaya ang nakatutubos na makasaysayang pangyayari ng Exodo, ginugunita ito ni Propeta Oseas upang ipaalam sa atin na mahal tayong Diyos. Tinawag tayo ng Diyos na kaniyang anak, ang kaniyang panganay. Minahal niya tayo. At mula sa Ehipto, tinawag niya ang kaniyang anak. Ngunit ang nakatutubos na makasaysayang pangyayaring ito ay may direktang kaugnayan kay Hesukristo. Bakit? Nang ipanganak si Jesus, alam natin na siya ay pinag-usig ni Haring Herodes. Nais ni Herodes na alisin ang lahat ng banta sa kanigang paghari. Kaya nang duganan ang 3 mago para sabihing, nakita na namin ang bituin ng hari ng Israel at napaisip si Herodes, kailan mo nakita ang bituin? Saan mo makikilala ang haring ito? Ipaalam mo sa akol. Kaya pinag-usig ni Herodes si Jesus at pinatay niya ang lahat ng panganay. At si Jose, ang pisikal na ama, na legal na ama ni Jesus, ay binalaan ng isang anghel at siya ay tumakas patungong Ehipto. At sinipi ni Mateo si Osea sa pangyayaring ito upang ipakita kung paano direktang naugnay ang makasaysayang pangyayari ng pag-alis sa mga Israelita sa buhay ni Hesukristo. Kaya Mateo, Kabanata 2:14-15 tindog, gidala niya ang bata ug ang inahan nini sa gabi ug niadto sa Ehipto. Nagpabilin siya didto hangtod namatay si Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Mula sa Ehipto, tinawag ko ang aking anak. Kaya ang paglabas ng Israel sa Ehipto sa panahon ng pag-alis ay isang katuparan ng salita ng Diyos at ng kanyang tipan, nakikita natin ang katuparan nito. Sa isang banda, sa pamamagitan ng bansang Israel, ngulit ito ay katuparan kay Jesus. Sinasabi ni Mateo na ito ay upang matupad ang salita ng propeta mula sa Ehipto, tinawag ko ang aking anak. Kaya nakikita natin ug paano mula sa lumang tipan ang salitang Diyos, ang makasaysayang pangangasiwa ng Diyos ay may direktang aplikasyon kay Jesus. Napakaraming eskularang nakikita ang mga bagay na ito bilang dalawang magkahiwalay na pangyayari, ngunit pinag-ugnay sila ng kasaysayan ng pagtubos. Ipinapakita nito sa atin kung paano, sa pamamagitan ng pagtawag ng Diyos sa Israel bilang kanyang panganay, ito ay talagang isang propesiya kung paano lalabas si Jesus mula sa Ehipto, hindi lamang sa pisikal, kundi sa mistiko at espiritual na paraan.
Si Jesus ay ipinako sa krus sa Ehipto. Ibig sabihin, mula sa lupain ng kasalanan at kamatayan, tayo mismo ay tinawag palabas. Dahil nabuhay muli si Jesus, gaon siya naging panganay. At sa pamamagitan niyan, tayo ay nagiging kapulungan ng mga panganay. Pero nauunahan na ako. Magtayo tayo. Ano ang ibig sabihin sa paglabas sa Ehipto? Sa pisikal na paraan, ang paglabas sa Ehipto patungo sa lupang pangako, makita nato sa Eksodo. Sa espiritual, ang pagbiya sa kalibutan o pagsulod sa langit. Nakita naton ito sa buhay ni Hesus Kristo. Pero ano nga ba ang implikasyon nito? Upang malampasan ang kamatayan at makamit ang buhay na walang hanggan. Kaya kung natatandaan natin noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang kahalagahan ng binyag sa tribo ni Levi at kung ano rin ang kahulugan nito para sa mga pari. Ngayon, tingnan naton ang 1 Korinto Kabanata 10, mga talata 1 at 2, sapagkat hindi ko nais na hindi ninyo malaman mga kapatid na ang ating mga ninuno ay napasa ilalim ng ulap at lahat ay tumawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan. Kay Moises sa ulap at sa darga, kaya sinasabi sa atin ng unang Korinto na sa pangyayari ng Eksodo, ang kanilang pagtawid sa dagat na pula, ito ay isang bautismo. Ang mga taong lumabas mula sa pag-alis ay nabautismuhan. At ano ang ginawa ni Jesus nang simulan niya ang kanyang ministeryo? Duman siya sa binyag. Bilang pagbabalik-aral, mga taga-Kolosas, duha, mga talata, 12 at 13, na nangalibing kayong kalakip niya sa bautismo, na sa pamamagitan nito ay binuhay din naman kayong kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na siyang bumuhay sa kanya sa mga patay, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang, mga pagsalangsang at ang di pagtutuli ng inyong laman. Binuhay kaniya kasama niya at pinatawad niya ang lahat ng ating mga pagsalangsang. Mag-review tayo. Ang bautismo sa pagkabanhaw, Mateo Kabanata 3, napulog unom. Human mabautismuhi, mihawas dayon si Jesus sa tubig. Nabuksan ang mga langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad sama sa salampate ug mitugdon kanya. At narito, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang aking minamahal na anak, na siyang aking lobos na kinalulugdan." Kaya ang pagpapahayag ni Jesus ng binyag sa kanyang ministeryo ay kumakatawan sa kung paano tayo inilibing na kasama niya sa binyag at binuhay na kasama niya. Ibig sabon, tayo'y mga patay dahil sa ating mga pagsalangsang, ngunit tayo'y muling binuhay na kasama niya upang tayo'y buhayon. Kaya, ang binyag ay kumakatawan sa kapatawaran ang atong mga kasalanan. Ang bautismo ay kumakatawan sa kung paano tayo namatay kasama ni Hesus Kristo, ngunit sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhi, tayo ay nabubuhay. Kaya ang muling pagbabalik, ano ang ibig sabot ng paglabas sa Ehipto? Kapag lumabas ka sa Ehipto, kailangan mong mabinyagan. Nangangahulugan ito na ikaw ay lumalabas mula sa iyong mapagsalangsang tungo sa buhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ngayon, kung ikaw ay nabinyagan, ano ang hibig sabot nito? Ikaw ay isinilang na muli sa tubig at espiritu. Nang ikaw ay bininyagan, makita natin dito, si Jesus ay umahon sa tubig at ang Espiritu ng Diyos ay nahayag. Bumagsak ito sa kanya at sinasabi sa Juan 3, versikulo 5, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa imo, maliban na ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos." Tinawag ang Israel palabas ng Ehipto. Para saan? Ang makapasok sa lupang pangako, ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinasabi sa atin ng unang Korinto Kabanata 10 na sa pamamagitan ng pangyayaring iyon, sila ay nabautismuhan. Sinasabi ni Jesus, upang makita ang kaharian ng Diyos, kailangan mong ipanganak sa tubig at sa espiritu. Kaya makita natin kung paano sa pamamagitan ng binyag, sa pamamagitan ng atong pagpapahayag kay Hesukristo sa kongregasyon at asamblahan ng Diyos, tayo ay muling ipinanganak. Kaya tubig at espiritu, ito ang kinakailangan. Anong kahalagahan nito? Mga taga-Epeso, Kabanata 5, talata 25 at 26, tinatalakay ang tungkol sa kasal. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan, na ibinigay ang kanyang sarili para sa kanya
upang kanyang pakabanalin ito sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at salita. Kaya para maipanganak muli, anong kailangan mo? Tubig at ang espiritu. Ano ang kinakatawan ng tubig? Hinuhugasan ka, pinapabanal ka. Paano? Sa pamamagitan ng salita. Pero hindi lang tubig. Tubig at espiritu. Juan, Kabanata 6, versikulo 6 og 3. Ito ang espiritu. Sino ang nagbibigay ng buhay? Walay pakinabang ang laman? Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Kaya nang sabihin ni Jesus na kailangan mong ipanganak sa tubig at espiritu, ano ang ibig sabihin nito? Kailangan mong ipanganak ayon sa salita ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nabinyagan, kapag ikaw ay inilibing na kasama niya kay Jesucristo at binuhay na kasama niya, kung paanong si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay, paano iyon ginagawa? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita, at iyan ang kinakatawan ng tubig at espiritu. Ngayon sa mga taga-Roma, Kabanata 8, versikulo 11, ngunit kung ang espiritu niya nabuhay kay Jesus mula sa mga patay, sige, kung ikaw ay binuhay mula sa mga patay, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay nabinyagan ka na. Kung ikaw ay nabinyagan, ano ang ibig sabihin nito? Tinawag ka palabas ng Ehipto, papasok sa kaharian ng Diyos? Kung ang espiritu niya na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, sa iyan na tumatahan sa inyo, ang siyang bumuhay kay Kristo Jesus mula sa mga patay ay magbibigay buhay din sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumatahan sa inyo. Sino ang binuhay mula sa mga patay? Ang siyang nananahan sa espiritu ni Jesus. Kung ang espiritu ay nananahan sa iya, nangangahulugan ito na ang buhay ay nananahan din sa iyo. Kung ang espiritu ay nananahan sa iyo at ikaw ay muling binuhay, iyon ay dahil ikaw ay ipinanganak na muli sa tubig at espiritu. Ikaw ay bininyagan. Tinawag ka mula sa Ehipto patungo sa kaharian ng Diyos. Kung tinawag ka palabas ng Ehipto patungo sa kanyang kaharian, paano ka kikilalanin ng Diyos? Bilang panganay niya. Kaya kung ipinahayag mo ang Diyos, kung ikaw ay ipinanganak na muli sa tubig at espiritu, kung ikaw ay nabinyagan, tinuli sa espiritual, ikaw ay lumabas mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sa pamamagitan ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan at kinikilala ka ng Diyos bilang kanyang panganay. Siya mismo ang tumatawag sa iyo na kanyang panganay at tinawag kaniya mula sa kamatayan patungo sa buhay. At iyan ang ibig sabihin ng pagiging panganay. Ngayon, babanggitin ko ulit ang Kolosas Kabanata 1, talata 18. Andaan, isa ito sa mga talatang nabanggit kanina. Kaya basahon natong muli ang lahat habang inaalala ang ating tinalakay. At ito nga ay nasa Kolosas Kabanata 1, talata 18 hanggang 20. Siya rin ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay na binuhay mula sa mga patay upang siya mismo ang maging una sa lahat ng bagay. Sapagkat minabuti ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay ipagkasundo ang lahat ng mga bagay sa Kanyang sarili na pinapayapa sa pamamagitan ng dugo ng krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa lupa o mga bagay sa langit. Ikinalulugod ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Versikulo 11. Versikulo 20, sa pamamagitan niya upang ipagkasundo ang lahat ng bagay sa Kanyang sarili. At sa pakikipagkasundo ng lahat ng bagay sa Kanyang sarili, ano ang ibig sabihin nito? Kinailangang lumabas ang Israel mula sa Ehipto patungo sa kaharian ng Diyos upang bumalik sa Diyos upang tuparin ang salita ng Diyos. At ginawa ito ni Jesus para sa atin sa espiritual na paraan na ipinagkakasundo ang lahat ng bagay sa kanyang sarili sa pamamagitan ang dugo iya. Kung ang dugo ni Jesus ay ibinuhos, nangangahulugan ito na siya ay namatay. Ngunit siya ay nabuhay na mag-uli at sa gayon ay siya ang panganay sa mga patay. Ang ato ang pangunahing punto na dapat nating maunawan. Si Hesukristo ang tunay na panganay. Kaya't habang tinatawag ng Diyos si Israel ang kaniyang panganay,
Habang ibinibigay niya sa kanila ang kanyang kautusan, sinasabi niya sa Exodo Kabanata 13, talata 2, "Pakabanalin mo sa akin ang bawat panganay, ang mga unang bunga ng bawat bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop." Okay, tinawag ng Diyos ang Israel na kanyang panganay. At ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang panganay? Sinasabi sa Exodo 13:2 na ang bawat panganay ay dapat pabanalin. Bawat panganay ay banal. Ang bawat panganay ay pag-aari ng Diyos. Kaya ginagamit ng Diyos ang pisikal na pangangay sa kautusan upang kumatawan kung paano nabibilang sa kanya ang spiritual na pangangay. At ito ay naipon o ito ay, anong salitang iniisip ko? Ang rorok nito ay natatanto sa pamamagitan ng Heso Kristo. Lukas Kabanata 2, versikulo 23, ipinanganak si Jesus. Pumunta sila para ihandog siya. At bakit gustong ialay ang mga magulang ni Jesus ang kanyang sarili? Lucas 2:23. Gaya ng nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki na nagbubukas ng sinapupunan ay tatawaging banal sa Panginoon. Umining ka rito, Lucas, Kabanata 2, versikulo 23, at ito ay inilalapat kay Heso Kristo. Ano ang ibig sabihin ng bawat panganay na lalaki na nagbubukas ng sinapupunan? Bawat pangangay na ipinangana. Kaya kailangan tayong ipanganak na muli. Sa isang diwa, tayo ay lumalabas sa isang sinapupunan. At ang bawat ipinanganak sa ganitong paraan ay tatawaging banal sa Panginoon. Ang bawat panganay ay banal sa Panginoon. Tandaan na to nito sandali. Panganay, banal sa Panginoon, ngunit ay ekspresyong ito ay banal sa Panginoon. Ano ang kahalagahan nito? Sa Exodo Kabanata 28, binabanggit nito ang tungkol sa mga kasuotan ng saserdote. At sa talata 36, mayroong isang plake na ipinapahid sa noo ng pare. Exodo Kabanata 28, versikulo 36, gagawa ka rin ng isang laminang yari sa purong ginto at iukit mo roon na barang ukit ng isang tatak, banal sa Panginoon. Kaya, ang mataas na pali, nakasuot ng turban at may suot na laminang gawa sa purong ginto. Ito ay nakaukit na parang isang tatak at sinasabi, banal sa Panginoon. Sige, sundan nato ng temang ito. Ang bawat panganay ay banal sa pangmoon. Ang mataas na saserdote ay may tatak sa kanyang ulo na nagsasabing, banal sa Panginoon. Wala ba tayo kantang kinakanta nito? Sa simbahan namin, alam mo na, sa Zion, anong tawag nini? Ang awit ng mga tinatakan sa bundok ng Siyon, parang ganun. Pasensya na talaga. Pero kung titingnan mo ang ilan sa mga liriko, anong rabang tinutukoy nito? Yaong mga natatakan, yaong mga kabilang sa panganay na asamblehan ng Diyos, natatakan, banal sa Panginoon. Ngayon, Hebreo, Kabanata 12, versikulo 22 at 23. Ngunit kayo'y nagsilapit sa bundok ng Zion at sa lungsod ng Diyos na buhay, ang makalangit na Jerusalem at sa mga di mabilang na anghel. At mahalaga ang talata 23. Sa pangkalahatang asembleya at simbahan ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos ang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga matuwid. Ginawang perpekto. Ngayon, tingnan mo kung ano ang sinasabi rito sa Hebreo. Nakataring na tayo sa bundok ng Siyon, ang makalangit na Jerusalem. Ho? Anong pupuntahan mo? Versikulo 23. Ang pangkalahatang asembleya at simbahan ng mga panganay. Sino ang mga nakatala sa langit? Ngayon, samahan ninyo akong basahin ang inyong mga Biblia, ang Pahayag, Kabanata 14, mga talata 1 at 5. Tandaan na to nito. Nakarating na tayo sa bundok ng Siyon. Nandito na kami sa kapulungan ng mga panganay. At sino ang panganay? Ang panganay ay banal sa pangnuom. Ang mataas na saserdote ay may mga ukit na parang tatak sa kanyang noo at sinasabi nito, banal sa Panginoon.
Pahayag, Kabanata 14, mga talata 1 hanggang 5. Pagkatapos ay tumining ako, at narito ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon at kasama niya, 144,000, na may nakasulat na pangalan niya at pangalan ng kayang ama sa kanilang mga noo. At ang pangalan ng Diyos ay banal. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang lagaslas ng maraming tubig at parang ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng tunog ng mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa, at umawit sila ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng apat na buhay na nilalang at ng matatanda. Walay sinuman ang maaaring matuto ng awit maliban sa 144,000 na tinubos mula sa lupa. Paano ka binili? Tinubos tayo ng dugo ng kordero, tama ba? Ito ang mga hindi nadungisan sa mga babae, na natili silang malimis. Ito ang mga sumusunod sa kordero saan man ito magpunta. Ang mga ito ay tinubos mula sa mga tao bilang mga unang bunga sa Diyos at sa kordero. Walang kasinungalingan sa kanilang bibig. Sila ay walang kapintasan. Kaya nakikita natin sa pagtitipong ito ng 144,000 na sila ay talagang pumupunta sa bundok Siyon. At sino sila? Sila ay walang kapintasan. Sila ang mga unang bunga. May nakasulat na pangalan ng Diyos sa kanilang mga noo. Ngayon, kung babalikaan mo ng mas maaga ang Apokalipsis Kabanata 7, mga talata 1 hanggang 3, sa talata 3, sinasabi nito, alam mo, ang mga anghel, pinipigilan nila ang apat na hangin ng lupa. Alam mo, ito ay panahon ng matinding takot at pagkamangha. Ngunit sa talata 3, pahayag 7:3 na nagsasabi, huwag ninyong pinsalain ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Kita nyo, ang mataas na saserdote. May tatak, isang plake na parang tatak sa kanyang noo. Ang panganay ay tinatakan. Ang panganay ay banal sa Panginoon. Kaya sa mga huling araw na ito, ang panganay na kongregasyon ay binili ng dugo ng kordero. Sila ay selyado. Sila ay banal sa Panginoon. At paano natin maunawaan ang kabanalan? Ito ay sa pamamagitan ng panganay. Hindi. Ito ay ipinapahayag sa pamamagitan sa mga Levita. Mga bilang Kabanata 3, mga talata 12 hanggang 13. Ngayon, narito, aking kinuha ang mga Levita mula sa mga anak ni Israel sa halip na lahat ng panganay, ang mga panganay na lumalabas sa sinapupunan sa mga anak ni Israel, upang ang mga Levita ay maging akin. Kaya lahat ng ating napag-usapan tungkol sa panganay, lahat ng ating napag-usapan tungkol sa kung paano si Jesus ang tunay na panganay, nakatutubos sa kasaysayan, gipahayag kini pinaagi sa mga Levita, sa pagkapari, ug sa labawng pari, sumala sa numeros 3, usa 3. Kay ako ang tanang panganay. Sa adlaw nga akong gipamatay ang tanang panganay sa Ehipto, ako silang gipabanal. Pinabanal ko para sa akin ang lahat ng panganay sa Israel, mula sa tao hangtod sa hayop. Magiging akin singa. Ako ang Panginoon. Ang mga Levita ay tinawag upang maging espiritual na panganay. Ginawa ng Diyos ang kaniyang mga probisyon. Sinabi niya, lahat ng panganay ay akin. Ngayon, ito ay kinakatawan sa pamamagitan ng mga Levita. Ang mga Levita ay may ministeryo ng panganasiwa ng pagsamba para sa buong bansang Israel. Ang Israel ay tinatawag ding panganay ng Diyos. Ang ating pambungad na kasulatan, Exodo 4:22, ayo ang spiritual na panganay. Kaya upang maunawaan ang mapantubos na pangangasiwa na ipinapahayag sa pamamagitan sa ating pananampalataya at pag-amin, kailangan nating maunawaan ang mga Levita. Kailangan nating maunawaan ang pagkasasardote dahil tayo ay tinawag upang maging bansang pari sa harap ng Diyos. At kailangan natin maunawaan ang mataas na saserdote dahil si Jesus ang tunay na mataas na saserdote at siya ang pinakauna. Panganay ng pagkabuhay muli. Kaya muli,
Babalik ako sa mga talatang ito. Ito ang takdang aralin, mga taga-Roma, Kabanata 8, versikulo 29, mga taga-Korinto, Kabanata 15, versikulo 20 at 23, mga Hebreyo, Kabanata 1, versikulo 6, mga taga-Kolosas, Kabanata 1, versikulo 8. Kung tila medyo gulo ito, sinadya ko itong gawin dahil magsisimula na tayo rito sa susunod na linggo. Kaya sa susunod na linggo, tatalakayin natin ang kahalagahan ng mga Levita at ang kanilang representasyon bilang mga panganay. Ngayon, sa mga Levita, mayroon kayong lahi ng pagkasaserdote at iyon ang lahi ni Aaron. Kung masasabi mong may panganay sa mga Levita, masasabi nating si Aaron ay kinatawan niyan at ang kanyang lahi ay ang mga saserdote. Ngayon, sa mga pare, mayroon din kayong lahi ng mga panganay. Ang panganay mula kay Aaron ang talaangkanan ng matahas na pagkasaserdote. Kaya nakikita naton kung paano ang konseptong ito ng panganay gikan kang Aaron ngadto sa labong saserdote, sa mga saserdote, Levita ug sa tibuok Israel. Ito ay sumasalamin sa ating spiritual na aspeto at ito ay humahantong kay Hesukristo bilang ang tunay na panganay. Kaya habang pinangahawakan natin ang konseptong ito, habang natututo tayo tungkol sa mga pari at lalo na, sigurado akong mas marami pa tayong pag-aaralan sa Aklat 6. Kapag lumabas ito, kailangan nating malaman kung saan patungo ang lahat ni Kana. Kaya sa pag-aral ngayon, ibinigay ko na sa inyo ang wakas. With Joe. Kaya magpapatuloy tayo mula rito sa susunod na linggo at umaasa akong babanggito ninyo ang mga talatang ito. Tatalakayin natin ang mga ito ng mas detalyado sa susunod na linggo. Kaya umaasa talaga ako na babasahin mo ang mga ito at tatandaan mo talaga na si Jesus ang ating tunay na mataas na pari. Kaya ang aking pag-asa at panalangin ay sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos ayon sa mga taga-Roma Kabanata 10, talata 17, ay lalago ang ating pananampalataya. At habang tayo ay nangungumpisal sa pamamagitan ng pagkukumpisal na iyon, sa pamamagitan ng kaligtasang taglay natin sa ating pagkukumpisal, naway makilala natin kung paano namatay si Jesus upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. At tayo ang tunay na panganay ng Diyos bilang kaniyang kaharian ng mga pari. Amen. Kaya't magtapos tayo sa panalangin na susundan ang panalangin ng Panginoon. Diyos Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at sa iyong biyaya. Lubos kaming nagpapasalamat na binili mo kami ng tunay na dugo, ng tunay na sakripisyo na si Hesus Kristo. Nakita natin ngayon kung paano si Jesus ang iyong tunay na panganay, ang bugtong na anak, ang unang bunga ng muling pagkabuhay. Habang nananampalataya kami kay Hesukristo amang Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo na ipinagkaloob mo sa amin ang iyong paghirang upang kami ay makapasok sa kapulungang ito ng mga panganay. Naway kami amang Diyos ay maging iyong espiritual na mga libita. Naway kami amang Diyos ay maging iyong espiritual na bansa at kaharian ng mga pari upang makapaglingkod kami sa aming tunay na mataas na pari na sa pamamagitan niya ay natamo namin ang lahat ng aming katubusan. Naway ipahayag natin ang ibanghelyong ito hindi lamang sa mga malapit sa atin kundi maging sa mga dulo ng mundo. At idinalangin namin, Ama, na sa pamamagitan ng kasaysayan ng pagtubos at katuparan nito, kaming lahat ay matawag palabas ng Ehipto, ang makapasok sa iyong kaharian at makilala bilang iyong panganay. Lubos po kaming nagpapasalamat at dalangin namin sa pangalan ng aming dakilang mataas na saserdote, si Hesus Kristo. Amen.